Lumuhod po ang lahat. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na panampalataya at pag-asa, sa mga pangako ng iyong banal na puso, na namutawi sa iyong banal na mga labi, buong pagsusumamong hinihiling ko. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan ng kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na do'y ipinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa kanya? Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ako nakakatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, sanggalang kapag inuusik, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakalob mo ang aking hinihiling, kahit ito'y mga ilangan ng kababalaghan. Naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo, lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, anuman ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, sa pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso, na ang nais ko'y matupad kong lahat at ang lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamagitan ng kanisnisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa kanya na maging ampong anak niya, at ang kanyang panalangin sa iyo ay lubang malakas at makapangyarihan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihig ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamaya sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Kaya lumawit na papuri sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Kaya lumawit ng papuri, kaya lumawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, kayang laganap, inangkin niyang lubos, pagkat kailanman di pababayaan, di naman niyang gawan. Kaya lumawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Bayan lumawit ng papuri, bayan lumawit ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong yon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungan yon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti na ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng higos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagkadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad sa iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at di nalinlang. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Sa aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo ay idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Akong aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyan mahango sa kasalanan. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagpabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang mga bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Pagtuunan natin ng pansin ang unang pagbasa na kung saan makita natin ang pwedeng tawaging anatomy of a temptation. Ang dynamics, ang mechanics na ginagamit ng masamang espiritu ni Satanas upang ang unang mga magulang natin at tayo rin ay matukso. Tatlong bahagi, tatlong ingredients ang ginagamit ni Satanas upang matukso. Kalaban sa pag-iisip, atake sa utak, atake sa mga mata, at atake sa puso. Hindi yon nakakamatay na atake sa puso, kundi yon ang tinutuligsa, yon ang tinutukoy. Unang-una, sa pag-iisip, nag-umpisa siya ng, bakit binawalan kayo ng Diyos na kumain sa lahat ng mga puno? Na-challenge si babae sapagkat nagkamali si Satanas. Gusto ng babae i-correct si Satanas. Pero ano ba talaga ang gusto ni Satanas? Na makapag-dialogue ka sa kanya. Nakausapin mo siya. Gusto niyang kausapin ka niya sapagkat alam niya na ikaw ay babagsak at babagsak kung mag-umpisa kang kausapin siya. Alam niya ang lahat ng mga argumento. Kaya siya diablo. Kaya siya napakatanda na. Tusong-tuso siya. So, ito ang challenge niya. Bakit lahat ng mga punong kahoy, alam niyang hindi lahat? At doon ang pasok ng babae. Correction please, Mr. Satan. Hindi lahat, kundi maliban sa isa, pwede kaming kumain. Maliban sa isa. Ngayon, pasok agad siya. Alam niya pala eh. Bakit ba ayaw ng Diyos na kainin niyo ang bunga ng punong kahoy na ito? Sapagkat kung kayo ay kakain ito, kayo ay magkakaunawa. You will understand. You will see. Your eyes will be open. Alam pala niya na hindi lahat ng puno ang pinagbabawal. At ngayon, pasok na ang kaniyang tukso. Ngayon, ang atake sa sense of pride
sense of self, sa heart, sa puso ng tao. Kayo ay magkakaunawa. Kayo ay magkaroon ng kapangyarihan na pumili, na mag-decide, magdesisyon kung ano ang tama, ano ang mali. Ibig sabihin, kayo ay maging Diyos. Sapagkat sa halip na ang Diyos ang magsabi sa inyo kung ano ang mali, ano ang tama, kayo na mismo ang magde-decide. Iyon ang pinakamatinding attack ng Diablo. To be gods, to be the ones to decide what is good, what is bad, to evil and good. At ang mga tao ngayon, napakarami ang nahulog sa tuksong iyon. Sapagkat sa ating lipunan, sa ating kapanahunan, ang daming mga tao na sila mismo ang nagde-decide. Ito gagawin ko sapagkat mabuti ito sa akin. Pati abortion. Abortion, sinasabi, ay, hindi naman tao yan. Ano lang yan? Tissue lang yan. Pwedeng tanggalin. Ay, katawan ko naman ito. Ako ang magdi-decide kung ano ang gagawin sa katawan ko. Ay, sagabal naman ito sa niisip kong buhay, niisip kong trabaho, iniisip kong lifestyle. Ay, hindi naman na plano ito, kaya tanggalin ko ito. Abortion. Drugs. Addiction. Vices. Magde-decide kung kailan patayin ang isang tao. Ay, matanda na yan. Magsasuffer din yan. Sige, patayin na lang natin. Ito ang nangyayari pag ang tao ang magdidesisyon kung ano ang tama o mali. At ito ay nasa unang pagtutukso ni Satanas. Ano pa ang ginagamit ni Satanas? Ang challenge, ang atake sa mga mata. Sinabi niya, di ba napakaganda ang bunga? By the way, hindi po yun mansanas, ha? Wala pong sinabi sa Biblia na mansanas. Imbento lang yun ng mga taga-Europa o taga-Amerika. Wala pong sinabi. Pwedeng saging, pwedeng mangga, bakit hindi? Pero wala pong sinabi. No? Basta ang bunga ng kahoy, ng puno na ayaw na pinagbawalan kayo na kainin. No? Pero nakita niya, napakaganda. So, attractive to the eyes. So, ito pala ang ingredient ng tukso. Attractive to the mind, attractive to the eyes, at lalong-lalo na attractive to the heart. Anong nangyari? Nung kinain nila iyon, kaagad-agad, nagkaunawa. Nagkaunawa nga sila. Pero, for what? Nalalaman nilang guilty sila. Kaya anong ginawa? Nagtago sila. Tinawag pa sila ng Panginoon, saan kayo? Pero next episode na po yon, hindi po ngayon. Baka bukas, si Father Sac na po ang magsalita naman bukas. Bukas pala ay linggo na pala ang mga readings. Kaya mga kapatid, next week ay mag-umpisa na po ang Kwaresma with Ash Wednesday, Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. At doon, pag ninilayan na natin kung ano ang mga patterns ng mga pagtutukso ng Diablo sa atin. Sa mga mata, sa ating pag-iisip, sa ating puso, at kung paano niya pinapasok
Basically, ang temptation ay ikaw ang Diyos ng buhay mo. Ikaw ang director ng dula ng buhay mo. Ikaw ang magdi-decide. Huwag ka nang makinig sa iba. Huwag ka nang makinig sa mga pari, sa simbahan, at lalong-lalo na huwag kang makinig sa Diyos. Para ikaw ay mag-enjoy, para ikaw ay maging maligaya, para ikaw ay magkaroon ng fulfillment sa buhay na ito. So mga kapatid, ang ating pagbabasa ngayon, lalong-lalo na sa unang pagbasa, ay preparation, ika nga, for us to go into the season of Lent, which starts next week. Magsitayo po tayo. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinganawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyan ng kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo lang. Receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my life, my memory. All things I Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog ng tao bilang iyong kawangis na makapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa, makadagdagan mo. Sana usana sa kainaasan, usana sa kainaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kainaasan, usana sa kainaasan, usana sa kainaasan, usana sa kainaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, sarili ay inihari, bilang pagkain pinuli, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyo na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon na rin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo ang lahat. Stairs of the dark, oh Lord.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Forever of your love, O Lord, I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us wake up the morning and be filled with your love and sing songs of praise all our days. For your love is high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn.